Huwag niyo nang pansinin. Ano nangyari sa'yo? Charot. Welcome, welcome, welcome. Nangyari sa puso. Welcome, 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 welcome back sa ating channel, mga Itachi Warrior. O diba, excited na bang lahat? Nagbabagang balita. O diba, isa na namang ola ang ating Gigi-may-gimayin. Huwag niyo nang pansinin yung aking bibigelya. Okay. Itong nangyaring Itachi Warrior, may relation siya sa nagbabagang balita. 107 na Jola agent na mga Jarasos ang nahuli at sinalakay ng PAOK, SEC at NBI. Ni-raid sila kamakailan lamang sa Makati. O diba, anong ola na Itachi Warrior ang ating Gigi-may-gimayin na isa sa mga na-raid? Kamakailan lamang ay si Peso Wallet. O diba, huwag niyo nang pansinin ang aking bibig kasi nga sinaray-saray tayo ng halanggaman. May nakain yata akong langgam. Okay, anyways, eto tayo. Agad-agad puntahan na natin ang No, 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 no. Madam Jutangera agad. No, 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 no. Kaloka si Madam Jutangera. Anyway, excited din si Madam Jutangera na malaman ang mga kaganapan sa mundo ng mga ola. Okay, so maraming natutuwa na mga naging biktima ng mga ola na Itachi. Kabilang dito si Peso Wallet ang na-raid kamakailan lamang sa Makati City. Mga memorya, palakpakan. Okay, at least unti-unti nang nagkakaroon ng hustisya ang mga ginawa ng mga Jola Jarasers na Itachi sa mga naging biktima nilang borrowers. Nakakaloka. Kung napanood nyo ang live video natin, talaga naman, ikinuwento ko ang nangyari. Okay? Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa aking channel, o diba, mag-subscribe na kayo para every time na magkakaroon tayo ng ganitong video review, yung unang majajambunan at pa-follow ang aking Facebook. Kasi doon tayo nagpo-post at umaaura ng bongga. Basahin yung mga post ko, nandun yung mga pagmumukha. Pagmumukha talaga. Yung itsura ng mga Ola agents na talaga naman nahuli o sinalakay ng NBI. Okay, pero sabi-sabi nga magiging testigo daw di umano sila sa mga may-ari ng Ola, hindi ba? Sa mga kapokpokan ng mga abusadong ola na Itachi kasama itong si Peso Wallet, o di ba? E di maganda yun para magkaroon na ng hearing or inquiry man lang sa mababang kapulungan at saka sa mataas na kapulungan sa upper house, hindi ba? Bigyan nyo naman ng konting pansin ang mga hinaing ng mga naging biktima ng Jola Jarasers na Itachi Warrior. Anyways, punta na natin agad-agad itong si Peso Wallet dash online cash loan, o diba, under daw siya ni Hi-Fin Lending Inc. Tapos ito yung isa sa mga na-raid. Okay, ngayon kung may Peso Wallet ka pa sa phone mo, diba, i-delete mo na agad yan. Okay, i-delete mo na kung isa ka sa mga naging biktima ng mga Jola Jarasers na Itachi Warrior. I suggest huwag mo nang bayaran kasi illegal sila. Anyways, and of course, i-delete mo na. Huwag mo nang utangan itong mga ito kasi nga wala na ito. They are scams. Okay. So, sabi dito sa about this app ng Play Store, I'm not sure kung
I'm not sure kung nakikita niyo pa rin si Peso Wallet diyan sa Play Store. Malamang tatanggalin na 'yun or what not, I'm not sure. Pero hihimay-himayin natin ang kanyang about this app. Ayun. Peso Wallet is a safe online loan app for Filipino that can apply for loans anytime. Safe daw? Nahuli na nga tayo. 'Di ba? Nakakaloka. Tapos ang kanyang pautangan is from 2,000 to 25,000 pesos. 'Di ba? Tapos, ang rate niya is 28% per year. Other fees, may one-time sign fee daw, the service fee. Minimum 0%, maximum 22%. Alam mo yung mga sinasabi ng mga naging testigo or naging biktima ng mga ola na ito, talaga naman, sobra-sobra daw talaga ang kanilang singil sa interest at saka 'di ba? Sa interest at sobra-sobra ang patong kumbaga ng mga ola na ite-tsuwarya. Tapos itong mga sinasabi nito na safe, mukha niyo. Anyways, ito yung mga reviews. Okay, ito yung mga comments ng mga nakapagjutang dito sa Peso Wallet. Okay, sabi dito, 1 star, I didn't confirm my load, but still they send a loan. What a waste of time. This is scam, sabi. Tapos may nagsabi po dito, don't apply or confirm any loan from this app at only register to see the offer, but they only offer 400 pesos. So I don't proceed sa loan. Nagulat na lang ako may dumating na notif saying loan successfully processed to GCash account, but they only transfer 296 pesos. Scammer tong apps na to. Ito talaga yung mga reklamo nila. Yung mga nakapagjutang sa kanila. Sabi pa dito 1 star, I did not accept the loan amount, but it was transferred to my account. What a scam. So parang 2,500 and I received 1,850 lang. Oh, 'di ba? Ang laki. Never in the first place accepted. Never niya inaccept yung loan. Tapos pumasok pa rin siya, credit pa rin siya. Kakaloka, 'di ba? Obviously, it's a scam talaga. So ito yung mga reklamo talaga na hindi pwedeng basta balewalain man lang ng ating mga otoridad. So talagang sasalakayin kayo ng NBI at PAOK. Hindi lang si Peso Wallet, yung mga yung mga iba pang mga jarasers, yung mga abusadong ola. Maghintay kayo. Di ba? Kaloka. So ito pa sabi, such a bad experience with them, won't recommend this up to anyone. Tapos sabi dito, scam. Sabi, kaloka. Huwag kayong manghiram dito, pa-epal ang app na to. Ito pa sabi, nag-fill up lang ako tapos wala man lang pinindot na get money. Tapos nag-process siya ng kusa. Tinignan ko ngayon yung app tapos nakalagay, repayment na agad. Nasinad na wala akong approval. Di ba? See? Scam. May nagsabi pa dito, why do you automatically transfer the loan in my account? I didn't agree in anything for the loan. There's an interest and less the transaction fee from the original amount plus the service fee. Oh, no! Then the day of repayment clearly said February 5, 2025. That's why if I can't pay the initial amount, they will charge me interest. Nice scam there. Hindi po ako nag-agree sa loan na binibigay nyo. Kunin nyo na lang po yung sinend nyong 87. Plus, pasensya na po, maling-mali po yung ginagawa nyo. Diba? Pare-pareho yung mga reklamo nila. Too much harassment from the agent. I'm not even due to my loan, but they are so rude. Threatening me and everything, so I will not gonna recommend this up for everyone. Hindi talaga, kasi scam na, sinalakay na Diba? So, tignan nyo, itong mga pa-Campbell nila. High amount daw up to 25,000 pesos. Long terms pala. More flexible. Mali-mali yung spelling. More flexible. Loan days 365. Ang taray. Easy and fast, only one ID needed. Diba? Easy payout. Easy talaga. Transfer nyo agad automatic transfer ng auto-disburse. Kaloka. Okay, so ito yung mga pa-Campbell nila. So, ganyan yung itsura ni Peso. Tapos, pagbungad niya, rapid loan approval, borrow up to 25,000 pesos. See? May mga ganito siyang mga
Dear users, kinembula yung mga kinukuha nilang impormasyon o SMS, location, camera, calendar, device model and status, storage, o tapos application activity. Kung napansin niyo yung screenshot na 'to, 'di ba? Ito yung picture na nakita ko sa PAOK, sa Facebook page ng PAOK. Ito yung mga ano nila, may mga notes talaga sila, 'di ba? Ang sasarap ng buhay nila, 'di ba? May pa Starbucks pa sila, pagkain pa sila sa mga station nila habang kayo dinajaras. no! 'Di ba? Ang sarap-sarap ng buhay ng mga Ola Jarasers na Itachi Warrior. Pero maganda yung sinasabi nila na babaliktad sila para magtestigo daw. Oo. So, di maganda para makipag-cooperate kayo kung ano talaga yung mga ginagawa niyo sa loob ng mga Ola na itage. So, may mga notes talaga yung mga copy-paste nga yung mga yun eh. So, installed applications, reference contacts, yan ang dami nilang kinukuha. Diba? O, yan. Allow Peso Wallet to send and view SMS daw. Pagka-check mo, maximum loan 25,000, maximum terms 180 days. Ganyan siya. So, basic information, yung mga kinukuha nila, yung education level, marital status, monthly income mo, contacts, 3 reference contact ang kinukuha nila. Withdrawal information, yan yung mga disbursement method o e-wallets. Tapos, may paganyan na siya. Reviewing, please stay on the app. Tapos, urgent VIP route reviewing. SMS final notification, please be patient for a few seconds. Final result will be sent to your phone. Get money na yung pangalawang step. Refresh the page and click the get money. Reject naman. So, unfortunately, your loan has not been approved. Please So, sinilip ko lang naman kung ano yung process nila. Ganyan yung process nila. So, wala naman pumasok kasi nga, charot-charot lang yung nilagay kong disbursement para masilip lang natin yung kanyang mga kinukuhang impormasyon. O, diba? So, kayo, kapag uutang kayo, mag-oola-ola kayo, piliin nyo yung mga legal or mga legit, diba? Yung mga pautangan na digital banks, may mga e-wallets na nagpapautang. Huwag na itong mga ganitong abusadong jola, diba? Masisira talaga ang buhay nyo. May kilala ko na talagang sira ang kanyang buhay. Dahil sa jutang na yan. Sa mga ola. Dahil sa mga pangharas. Diba? Ang dami-daming mga harassment na ginawa nila. Tapos, wala, as in talagang madadala ka din sa mga sinasabi na. Kaya, mabuti nga at nahuli na. At itong mga 107 na sinasabi nilang Ola agents na nangjajaras, sana patawan nyo pa rin ng mga violation. Kasi, kasabwat sila ginawa nila alam naman nilang mali, patuloy pa rin nilang ginawa. Ba't hindi pa sila nag-resign or kumawala sa kumpanya na yan na pinagtatrabahuan nila kung talagang alam nila na mali itong ginagawa nila? Bakit pa nila patuloy na ginagawa? Dahil ba sa pera? Hindi sapat na dahilan yon. Dahil lang sa pera, naghahanap buhay lang kami. Kesyo ganito, naghahanap buhay lang naman kami. Hello! Naghahanap buhay kayo pero sa maling paraan. Nasaan ang tama doon? 'Di ba? Tama ba 'yon? Na mangjajaras kayo, na mumurahin niyo yung mga tao, mumurahin yung mga borrowers ninyo? Huwag daw kayong charot-charotin na ganyan, mga dahilan nyo, ha? Ikaw talaga nagjajaras ka nagjajaras ka. Anyways, maraming salamat, Mami Maria, sa pagtutok. At again, mag-iingat kayo. Huwag kayong mag-i-install mga ganyang Ola. At kung may mga nakikita kayong mga harassment na ginagawa pang mga unfair debt collection practices, i-report agad yan sa PAOK, sa NBI at sa SEC, di ba? At least nandito na ang PAOK para magbigay tulong sa ating mga kababayan ng mga najajaras, ng mga jabusadong Ola. O lumapit kayo sa kanya, may Facebook sila I-check nyo yung Facebook page nila PAOK. O, puntahan nyo na yun. Tapos dun kayo mag-report din kayo or mag-PM sa kanila, hindi ba? Anyways, again, mag-iingat kayong lahat, mga memorya. Maraming salamat. Enjoy. Thank you. Pero peso wallet ka, ha?